hindi matutuloy ang ribbon cutting dahil sa na-inspeksyon po kasi ang bahay ni Biancy at may nakitang may diferensya. Nako, nakitaan ng diferensya ang bahay ni VNC. Ribbon cutting ma-postpone. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap, sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, salamat po. Nakakalungkot na balita, ribbon cutting ma-postpone. Dahil nakitaan ng problema. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol sa pabahay kay VNC ngayon. Nalalapit na sana ang ribbon cutting sa pabahay ni VNC ngayon na sanang March 1, 2025 itinakda na ma-ribbon cutting ito. Excited na sana ang lahat sa magaganap, dahil sa makikita na ang tunay na hitsura ng bahay ni VNC kapag may kumpleto na itong mga gamit sa loob ng bahay. At higit sa lahat maayos na sana ang titirahan nila ni VNC kapag na-ribbon cutting na ito. Kaabang-abang talaga ang maging kalalabasan ng pabahay para kina VNC dahil ito ang kauna-unahang pinakamalaki na itinayo ni Kalingap Rab na nagmistulang mansyon, hindi na pang-ordinaryong pabahay, ang naibigay ni Kalingap Rab ngayon para kay VNC, at dahil na rin ang lahat ng iyon sa mga nagmamahal kay VNC mga kalingap, at sa kabilang dako naman mga kalingap. Ano ba ang nakitang problema at diferensya sa bahay nila ni VNC? Yan ang ating makikita sa video. Mamaya ko na kantahin uli. Ang katotohanan po kung bakit hindi matutuloy ang ribbon cutting dahil sa una, wala pong kuryente. Wala pong kuryente. Pangalawa, wala pong tubig. Kaya hindi po itinuloy ni Kalingap Rab ang ribbon cutting dahil dyan sa dalawang problema na yan. Hindi po problema ang OJT ni Biancy. Wala pong problema ang OJT ni Biancy. Ang problema po, yung tubig at yung kuryente. Ayan. Ayaw niya palipatin si Biancy nang walang tubig at kuryente sa bagong bahay. Napakagandang bahay. Napakagandang bahay. Napakagandang kama. Napakagandang dining room. Dining table. Napakagandang, ano ba yung tawag na isa doon? Salasit. Pero ang bahay, walang tubig. Walang kuryente. Paano sila matutulog kung walang kuryente? Kaya po, inilipat po, ipinuspon po, kusa pong ipinuspon. Wala pong problema sa OJT ni Biancy. Wala pong problema. Wala pong problema sa OJT ni Biancy. Pwede po hindi siya pumasok sa Sabado dahil optional po ang Sabado. Optional po ang Sabado. Pwede po hindi pumasok si Biancy ng Sabado. Ang problema, wala pong tubig at wala pong kuryente. Yan po ang dahilan kung bakit si Kalingap Rab ipinospone at kinancel ang ribbon cutting. Hindi natin alam kung kailan at problemang malaki ang kuryente ngayon sa bahay ni Biancy. Hindi ko po alam dahil wala na pong pera. Wala na pong pera panlaka doon. Na-inspeksyon po kasi ang bahay ni Biancy at may nakitang may diferensya. Kaya binawi po ang kwenta doon. So kailangan nating habulin. Kailangan nating hindi ko alam kung paano trabahuin namin ni Bulong ito. Hindi ko alam. Kawawa, postpone. Yes, postpone. Wala din wardrobe dock. Saan ilagay ni Biancy damit niya? Ang dami-dami. Watching from ito. Ang kama po na nagkakahalaga na 50 mil, ready na po. Ang kama at ang foam, lahat. Bedsheet, unan, lahat. Ang halaga po noon ay mahigit 50 mil. Nagaling po kay Ma'am Annalyn Rolinson. Yun po. Dok, ayusin niyo muna ni Bulong. Ni Bulong bukas. Yun ang problema. Kami daw ni Bulong ang baka mauna pa bahay ni Maramang. Naku po, kaya ba kayo? Kayo lahat na nandirito ngayon. Kayo lahat na nandirito ngayon. Ano sa palagay niyo po mga kalingap? Hindi kaya matutuloy ang ribbon cutting sa pabahay kina VNC?
Please comment and God bless you all.